Magandang tanghali sa inyo. Ito uli si Sir Bong. Usapang aral ulit tayo kasi merong guro na nagtanong kay Sir Bong na ito raw bang pagiging tutor sa aral program ay voluntary lamang. Alam nyo, dear teachers, pwede nating sabihin na voluntary. Ngayon, ito yung gustong ipaliwanag ni Sir Bong. Ito kasing aral program ay isang flagship program ng DepEd at ito ay may DepEd order. Kapag may DepEd order, magiging mandatory to yung application nito, yung implementation nito ay definitely mandatory para sa school, para sa principal na i-implement. Ngayon, sa school level, dahil kailangan ma-implemento, sino ngayon ang kukuhaning mga tutors ng principal, Sino ngayon yung magiging teachers natin for aral program? Although sinasabi natin na pwede yung external kumuha sa labas, pero dapat yung mga teachers muna natin sa paaralan, sila muna, Sila muna yung i-consider natin para maging tutor dito sa aral program. Kung mandatory for the school na i-implement itong aral program, definitely i-require ito ng principal sa ating mga guro. 'Di ba? Hindi man natin sabihin na mandatory for our teachers, pero kailangan i-implement to ng principal at i-require niya yung mga guro na mag-implement nitong aral program. Hindi po pwedeng hindi ma-implement. Kaya, ang gagawin ng principal ay i-require niya, if not mandatory, for our teachers na maging tutor, maging part nitong aral program. Diba? Now, kasi itong aral program na ito ay yung unang week kasi ay Pilipino at yung susunod, yung continuation nito ay English na. So, dalawang department yung hahawak ng aral for secondary. Sa elementary naman ay Filipino lamang ang magkakaroon ng aral. Naintindihan ba? So, dapat uunahin muna ng mga principal yung possible na pwedeng maging tutor sa Filipino at sa English. Di ba? Ngayon, worst comes worst, posible na may mga teacher sa Pilipino na hindi na po pwede nating sabihin ganun, Ngayon, mag-e-extend siya kasi pwedeng kahit anong department ay pwede basta alam niyang ituro yung skills ng reading, ng English at Filipino. Pwedeng mag-extend sa ibang subject area na teachers, yun ang ibig ko sabihin. Pwedeng kumuha ng mga teachers sa science, sa math, sa ESP, sa TLE. I-extend ngayon, hindi lang doon sa English at Filipino. Now, imposible naman na wala tayong makuha doon sa mga teachers natin. Pero kung talagang lahat ng teachers nyo ay overload, at talagang pwede natin sabihin hindi sila po pwede, saka lang yung option na kumuha tayo ng external. Ang sinasabi ko sa external, pwede yung mga guro sa private, di ba? Pwede nga yung mga na-retire natin, pwedeng ganun yung mga eduk courses, pwede sila, di ba? Or yung katulad ng ginawa namin, nakipag-coordinate kami sa UCC, yung mga graduating, yung mga practice teachers nila dahil nandito na sa amin, karamihan sa kanila ay ginamit namin as tutors. Pero dapat ang priority ng tutors, i-consider dapat muna yung mga guro natin sa paaralan, in particular yung mga English teachers at Filipino teachers. Ganun yon.